Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ang balita ngayon. Title, excuse me. Marcos Jr. mukhang hindi na naman matutulog. Bakit? Maraming parties, maraming sa gabi, activities. Mukhang wala na namang tulog si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong Kapaskuhan. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, tuloy-tuloy ang trabaho ng presidente dahil personal nitong bubusisiin ang enrolled copy ng pambansang budget para sa susunod na taon sa sandaling makarating ito sa Malacanang. Ibinunyag ni Castro na mahigpit ang schedule ng Pangulo at determinado itong maiwasan ang reenacted budget, kaya kahit Pasko ay tutok pa rin sa trabaho. Ito ang pahayag ni Auntie Claire. Mukhang wala talagang tulugan ito kasi hindi naman biro na aralin itong enrolled copy ng GAB o General Appropriations Bill. Aniya, nais ni Pangulong Marcos Jr. na maayos at malinis ang 6.793 trillion pambansang budget. Kaya isa-isang rerepasuhin ang bawat detalye ng panukalang pundo kapag naipadala na ng Kongreso. Okay, so last year, ganito na naman ang kalagayan ng budget. Alanganin. Kaya pagdating sa palasyo, yung budget ng 2025, nako, nagmayabang pa ang Pangulo. Dami nilang post na parang nag-o-overtime sila. Then mamaya pinirmahan. Last year, ang issue is yung blank items sa BICAM. Sabi ng Pangulo, walang blanco. Tapos ipinagmayabang pa niya sa isang convention of lawyers. I reviewed, analyzed 4,057 pages of the budget and I have found nothing wrong. Anong nothing wrong? Ito na ngayon. Worst budget in our nation's history. Bagong lipunan legacy yan. Kaya nagkaluko-luko ang ating ekonomiya ngayon dahil sa pinabayaan nila, corruption. Grabe. Sabi nga ni Congressman Erese, either pinabayaan or kakutsaba ang Pangulo. Bakit nagkaroon ng ganyang mga budget insertions? Nagsimula pa noong 2023, ilan bang billion? I think 300 billion ang naisingit nila noong 2023. Hindi pa natin namamalayan yun. Lalo na noong 2024, 500 billion ang naisingit. Wala rin tayong kamalay-malay. Yan yung mga panahon na nagmamayabang ang Pangulo, 5,500 flood control project, bla bla bla. Buti na lang ng 2025 na budget, na-discover ni Congressman Ungab yung blank item sa BICAM. Kaya doon na nagsimula na mapagmatiyag na tayo sa budget. Kaya ito na naman, 2026 na budget, nandun pa rin. Ang budget insertion, hindi na sa BICAM dahil binabantayan ng BICAM eh. Doon na sila sa NEP nagsingit. Kaya ang dami talagang kuskus balungos sa DPWH budget. Wala pa eh. Supposed to be yung BICAM deliberation, ngayon ba yon, na-postpone
Sa Lunes na lang daw. Bakit? Dahil matinding bangayan ng mga senador at kongresista. Yung 45 billion pesos na binawas ng mga senador sa budget ng DPWH gustong ipabalik ng mga kongresista. Kasi yung 45 billion na yun yung bawas kasi overpriced nga eh. Nung una pumayag naman si Dizon, yung mga verbatim niyang salita pinopos ngayon ng mga senador, pumayag siya na sige, bawasan ninyo kaya hindi pa namin kaya yan, bawasan nyo, baguhan pa naman lang ako, ganun eh. Pumapayag si Dizon na bawasan, kaya yung mga senador binawasan nila. Bakit ngayon biglang bumaliktad si Dizon? Kaya ako nawalan na ako ng gana, tiwala kay Dizon. Wala siyang sariling paninindigan. Sino yung nagbulong sa kanya na dapat ibalik? Kaya doon, imbes na wala siyang pakialam sa BICAM, nandun nagpapaliwanag sa BICAM na kung pwedeng ibalik. Believe din ako sa mga senador natin, in fairness. Talagang last bastion natin ng check and balances itong mga senador. Kasi kung wala pang senado, kongresista lang masusunod, sos. Ang mga kongresista natin. May nakita akong post kanina. Saan ba yung post na yun na King and Queen of Budget Insertion? Sino? Speaker D at saka Swansing, yung Appropriations Chair sa Kamara. So, wala pa rin. Hindi pa plansyado. Ano bang pitsa na ngayon? December 16. Wala na. Salamat na lang at may mga senador tayo na magigiting. Senator Aimee, Senator Pia Cayetano, at iba pa, Ligarda, in fairness, Senator Pangilinan. Binabantayan nila yung budget na di na naman masingit-singitan. So, granting, makalusot na before Christmas. Yun, pinagmamayabang ng Auntie Claire na hindi na naman daw matulog ang Pangulo. Trabaho niya yan. Wag niyong ipagmayabang na nagsasakripisyo ang Pangulo. Trabaho niya yan. At wag niya na kayong bubusisihin na naman dahil baka maulit na naman last year na binusisi. Wala namang nangyari. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Asawa ni? Asawa ni? Hilby? Ronald? Asawa ni Pia, ang kalimutan ko na. Tanungin mo kay John mamaya. Karon mao na ni ang mataga giyero si ate. So mao na ni ilang balay. So luoy gid kay sila. So mo lang nang ilang balay. So mo na mong gitagaan og giyero si ate. Og mo ni ang ilang kahimtang dari sulod. So ginapuy-an pa ni. So tan-awa ang abuhan guys. So makita nimo nga luoy gid kay sila ang ilang kahimtang. Walang nang ilang abuhan. O karon unsay imong masulti te nga natagaan ka giyero nga suot ang inyong abuhan luoy kayo mo. Nagpasalamat gid ko sa Ginoo nga natagaan mi giyero nga maatopan na gid ni among kuan Inyong abuhan. abuhan. So pila na ni katuig day te? 6 years naman. So 6 years na so ginapuy-an pagyod. So makita gid nimo. So na kay anak te? Na ako
ako'y anak tulo ka buok. Pilay mong edad? 25 So 25. Asa day mong manate? naa sa Cagayan man. So nagtrabaho siya. So unsa na lang gid ka ang inyong pangunabuhian karon? Gauma man gyapon ni. So panguma lang. So si ate mag-uuma lang sila. So tungod sa ilang kaliso dili sila paka-afford sa yero. So natagaan man si ate. So makahimo na gyud siya og abuhan. Daghan gyud salamat sa Ginoo ug sa nagatan-aw ug sa nagatabang. Sige ate, salamat pod. Salamat.